Dinig na dinig ng mga kapitbahay ang malalakas na reklamo ng lalaki na si Gardo. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kalangitan at kararating lamang nito galing sa kabundukan. Sa labas ng kanilang bahay ay makikita ang mga nakakalat na kahoy at ang iba pa ay nasa kariton na ilalako niya kinabukasan sa bayan. Mainit ang ulo nito dahil medyo mahina ang pagkakalap niya ng mga kahoy at nabalitaan pang mababa ang benta ng mga nakauna sa kanya. At lalo yung nadagdagan dahil sa labis na gutom na nararamdaman. Pagbukas niya ng kaldero ay wala itong laman kundi tutong. Umiiyak din ang bunsong anak na nasa 3 taong gulang pa lamang. Asan ba ang mga batang ito? Bobong! Po, Halika nga dito. saglit lang po tay. Di pa po kami tapos kumuha ng sinampay eh. Ang hali na lang maglaba ang magkakapatid na Bobong at Totoy. Malayo pa ang kanilang iniigiban. Ilang metro pa ang lalakarin bago sila makarating sa balon. Kung minsan ay naghahakot sila ng tubig at sa tahanan na lamang maglalaba. Pero kadalasan ay dinadala nila ang mga labahang damit at doon na rin nila lalaban at naliligo. Buti na lamang at tirik na tirik ang araw. Kung kaya ay mabilis ding natuyo ang kanilang mga sinampay. Simula nang umalis ang kanilang ina sa kanila na inatas ang mga gawaing bahay. Si Bobong ang nakakatanda sa 3 magkakapatid. Nasa 19 na taong gulang na siya. Habang si Totoy naman ang pangalawa at kasalukuyang 13 taong gulang. At ang bunso naman ay nasa 3 taong gulang pa lamang at tinuturing na isang miracle baby dahil naging pahabol na sanggol ito nang mag-menopause ang ina. Dahil sa pagiging salat sa buhay, hanggang elementarya lamang ang tinapos ng 2 bata. Hindi na nila nagawa pang ipagpatuloy ang pag-aaral, gayong bukod sa malayo ang paaralan, kakailanganin din nila ng malaking halaga na ilalaan na lamang sa kanilang pagkain at pangangailangan sa tahanan. Payak lamang kasi ang nakasanayang pamumuhay nila sa maliit na nayong iyon. Meron silang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan ang dingding at pawid naman ang bubong. Gustuin man nilang pumasok sa paaralan tulad ng ibang mga batang nasa edad nila, tutol pa rin ng kanilang ama. Palaging sinasabi nito na wala raw silbi ang pag-aaral dahil ang tunay na labanan sa buhay ay ang diskarte. Sinanay niya ang mga bata na makontento na lamang sa simpleng pamumuhay at sa mga trabaho sa bahay at bukid. Isinasama rin niya minsan si Bobong o di naman kaya ay si Totoy sa pangangahoy. Niyakap na lang ng dalawa ang ganoong paniniwala ng ama. Inaliw na lang nila ang kanilang sarili sa mga gawain at iniisip na yun talaga ang ibinigay na tadhana sa kanila. Lintik na yan. Abay sinabihan ng lumapit eh. Ang dami mong palusot. Halika nga! Nang marinig ang sinabi ng ama, ay mabilis itong binitawan ng damit na inabot sa sampayan. Opo, nariyan na. Hindi mo sisigawan eh, di ka pa susundin. Buwisit. Sige, bilisan mo. Kahit kailan talaga eh, napakakupad mo. Iniwan na lamang ni Bobong ang ibang mga damit na tuyo na nakasampay sa labas at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nakasunod naman sa kanya ang nakababatang kapatid. Halos magtulakan ng dalawa kung sino sa kanila ang unang haharap sa ama. Ikaw ang tinatawag eh. Ikaw ang unang pumasok. Ikaw na. Baka sakali pag nakita ka eh, lumamig ang ulo ni ama. Ut ang dalawa dahil kabisado na nila ang ugali ng kanilang ama. Kapag galit ito, nagagawa niya silang saktan maski wala naman silang ginagawang masama o maski sa maliit na pagkakamali at iba pang maliliit na bagay. Lumapit kayo dito. Ano ba? Bakit po, tay? Ba't nagtatanong ka pa kung bakit? Ano po bang kailangan niyo sa akin, tay? Ang saan ang pagkain? Ba't walang pagkain? Pasensya na po. Hindi pa po kami nakakapagsaing eh. Buong maghapon po kasi kaming naglaban ni Totoy. Naubos na po ang oras namin sa paglalaba. Yung mga labahin ang idadahilan mo? Abay kakaunti lang yan ah. Maghapon kayong naglaba? Bakit? Hindi ba ninyo kayang diskartehan na makagawa ng 2 trabaho? 2 kayo ah. Eh yung isa,
pwedeng naglalaba at yung isa pwedeng sumaglit magluto, hindi ba? Tay, pasensya na po. Pasensya. Letseng pasensya yan. Yung gatas ni Marie, nabili mo ba? Naku, nakalimutan ko po. Yan na nga bang sinasabi ko sa inyo eh. Ay, Diyos ko. Naaasar na ako ha. Pasensya na po. Ayan na naman yung pasensya mo. Puro ka pasensya. Sinapok nito ang ulo ng anak dahil sa inis. Napatulala naman si Totoy dahil sa ginawa yon ng kanyang ama sa kanyang kuya. Aray ko po! Tama na po! Tama na, Ama! Bagay na bagay talaga sa'yo yung pangalan mo. Bobong. Bobo. Tanga na. Bobo pa. Batugan pa. Yumuko si Bobong at pinilit na pigilan ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ay nako. Mga wala talaga kayo silbi. Samantalang ako dun kumakayod na parang kalabaw. Ikaw dito, nagiging huwarang ka ng kabubuan sa mga kapatid mo. Konting-konti na lang talaga ang pasensya ko sa inyo eh. Isa pa, Bobong ha, at palalayasin ko na kayo dito. Sinasabi ko sa'yo. Huwag naman po. Pasensya na po talaga. Di na po mauulit. Talagang di na mauulit, bugok. Yung utak mo, pansin ko parang paliit ng paliit eh. Di naman po, Ama. Nasasagot ka pa ha? May pagmamalaki ka na ba ha? Wala po. Di naman po ako lalaban sa inyo, Ama eh. Tama na po. Huwag na po kayong magalit sa akin. Paano hindi ako magagalit ha? Yung simpleng utos lang na ibili mo ng gatas ang kapatid mo, hindi mo pa nagawa. Aba, hindi ba't kabubuhan yun? Anong gagatasin ngayon ng kapatid mo, Aber? Napansin ng tatay ang mas nakababata nitong anak na si Totoy na nakasilip sa may hamba ng kanilang pintuan. Ikaw naman, Totoy. Halika nga, pumarinig ka. Akot ang makikita sa mga mata ng bata. Umiling ito at tumangging lumapit sa galit ng ama. Isa ka pang matigas ang ulo eh. Halika dito, sabit, lumapit ka. Nako, parehas kayong tatamaan sa akin. Parehas na mga bugok. Halos pumutok na ang kanyang ugat sa kakasigaw. Totoy! Huwag mo nang hintayin na tuluyang maputol ang pagtitimpi ko. Bilisan mo! Lumapit kang bata ka! Muling umiling si Totoy. Kung kaya ay padabog na nagmarcha si Tatay Gardo palapit sa anak. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong hintayin maputol ang pagtitimpi ko sa inyo? Wala na talaga kayong hinatid na maganda sa buhay ko. Pare-pareho lang kayo ng nanay nyo. Mga walang kwenta. Higil na piningot ni Tatay Gardo ang kanang tenga ng anak. Bigla rin niya itong sinapok sa ulo na nagpaiyak ng tuluyan sa batang si Totoy. Aray! Tay, masakit po! Tatay, tama na po! Maawa po kayo sa akin! Tatay, tama na po! Sa pagdaing nito, mas lalo pang pinilipit ng ama ang kanyang tenga. Maawa? Bakit ako maaawa sa inyo, ha? Naawa ba kayo sa akin? Kayong mga batugan kayo? Ha? Dito na nga lang kayo sa bahay wala pa kayong nagagawa. Idadahilan nyo naglalaba kayo o bakit? Sinong inaasahan nyo na maglalaba? Ako? Aba, siniswerte kayo. Tatay, tama na ho yan. Namumula na po ang tenga ng kapatid ko. Tama na po, tay. Nasasaktan na po si Totoy. Tama na po. Maawa na po kayo sa kanya. Sinubukan pa ni Bobong na pigilan ng ama. Ngunit nakatanggap lang din siya ng batok mula rito. Bagay lamang to sa mga batang matigas ang ulo. Pasaway! Aray ko po! Tama na po! Tama na po! Nagbibingi-bingi ka ng tawagin kita kanina, di ba? O ayan, yan ang premyo mo. Tay, tama na po. Tama na po yan. Baka masugatan na ang tenga ni Totoy. Tumahimik ka. Wala akong pakialam. Gusto ko pa nga tuluyan ng tapyasin ang tenga ng batang to para magtanda. Tay, tama na po. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi na po mauulit. Tatay, pasensya na po. Napapaluwa na lamang si Bobong habang pinagmamasdan si Totoy na namimilipit sa sakit na dulot ng pagpingot ng kanyang ama. Wala rin naman siyang magagawa dahil kung aawat pa siya
Paniguradong siya naman ang pagbubuntunan ng galit nito. Ikaw naman, Bobong. Huwag kang kukupad-kupad. At kung tinatawag din kita, kahit ano pa yung trabaho mo, itigil mo. Ang mahalaga ang utos ko. Pingot din ang ginawad ni Tatay Gardo kay Bobong. Mga wala talagang kwenta. Inutil. Pare-pareho kayo. Wala kayong pinagkaiba sa walang kwenta niyong ina. Tay, ano po kasi? Ano? Pinandilatan niya ang kanyang anak. Tay, ano po kasi? Wala na po tayong bigas. Kanina pa po kami hindi kumakain 3. Ano? Bakit wala kayong pera? Asan ang mga kinita nyo sa pangangamuhan sa pagsasaka? Hindi pa po binibigay ang sahod namin kasi bukas pa daw po yun ibibigay. Medyo kinapos daw po sa budget ng amo. Kung minamalas nga naman, oo. Ay, ano bang klaseng buhay ito? Mga inutil talaga. Mga batugan. Mga walang kwenta. Puro buwisit na lang. Tay, manghihiram na lang po muna ako sa kapitbahay ng mailulutong bigas. Babayaran ko na lang po sa sahod. Kita mo na, kita mo na. Alam mo naman palang gamitin niyang utak mo. Hinintay mo pang magalit ako at masaktan kayo bago mo paganahan niyang isip mo. Gusto niyo talagang napapagalitan kayo no? Wala kayong kasawa-sawang makarinig ng sermon. Walis ng mesa ang ama at nagtuloy ito sa sala. Kapansin-pansin ang labis na pagod nito sa pagtatrabaho maghapon. Inihiga niya ang kanyang sarili sa upuan na gawa sa kawayan. Nais niya sana munang matulog. Subalit nang makita ang nagkalat na bote o basyo ng alak, ay bumalik ang inis niya sa dalawang magkapatid. Pinulot niya ang isa at malakas itong inihagis sa dingding ng bahay. Muli niyang narinig ang iyak ng bunsong anak. Pakiramdam niya ay para siyang isang bulkang naghihintay ng muling pagsabog. Saan? Inay, kayo ho pala. Ano po bang ginagawa niyo dito? Ay, paano hindi ako paparine? Kanina pa umaalingaw sa buong baryo yung boses mo. Ano ka pa naman? Matuto ka namang mahiya sa mga kapitbahay mo. Palagi ka nalang ganyan sa mga anak mo. Nagpipinat ka na mga yan At agad ganyan ka pa rin umasta sa kanila. Agad na napansin ni Nanay Juana ang nagkalat na bote sa sahig. Ang apo na si Totoy ay umiiyak sa isang tabi habang sapo ang masakit na tenga. Gayun din ang bunso na kanina pa nagugutom at nanghihingi ng gatas. Si Nanay Juana ay ang ina ni Tatay Gardo. Aba, sinong hindi ganito magiging asta, inay? Kahit sinong ama iinit ang ulo kung walang madadat ng sinaing. Hindi ko alam kung anong klaseng kamalasan ang tumikit sa akin. Nakakarinding buhay to. Yang bibig mo. Hindi mo pakinggan ang katwiran ng mga anak mo. Kung nagbigay ka sana ng pambili ng bigas, di meron at meron kang dadat ng pagkain. Dagdagan mo ang iniintrega mo sa mga bata para makapili kayo ng ulam, ng bigas. Ano, inay? Ang lalaki na ng mga yan tapos aasa pa sa entrega ko? Ano naman yun sa pagkain yung lahat? Pambihira ka naman, anak. Pagod na ako, inay, ha? Ayoko na makipagtalo pa sa inyo. Yan ang palagi mong pinaiiral. Galit! Puro na lang galit. Abay kung pagod ka, napapagod din ang mga bata. Hindi mo ba naiisip yun? Katulad mo'y nagtatrabaho din sila. Kung wala sila sa sakahan, panay iniintindi nila mga gawaing bahay. Tapos pagdating mo, ganyan pa ang gagawin mo sa kanila. Pagbubuntunan mo sila ng galit at inis mo sa mundo. Hindi niyo ho kasi alam ang sitwasyon ko kaya hindi niyo ako naiintindihan Pinagsisisihan ko lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Abay, mag-iingat ka sa mga sinasabi mong tamuho ka. Kasalanan ba ng mga anak mo mga kabalasan mo? Aba, hindi. Kung nagsisisi ka, hindi ba't ganyan din dapat ang maramdaman ng mga bata sa'yo? Akala mo ikaw lang ang nahihirapan? Aba, hirap na rin ang mga anak mo. Kung ayaw nila sa pamamalakad ko, edi puntahan nila ang nanay nilang Makati pa sa higad.
Hira ka. Mado talaga yung bibig mo. Totoo naman ah. Pasalamat nga sila nakuha ko pa silang pagtiyagaan para alagaan. Kung dun yung mga yan sa poder ng nanay nila, pustahan tayo. Mas masahol pa dito magiging buhay nila. Hindi sila tatagal doon. Uuwi sila sa akin. Masama talaga ang ugali mong matanda ka. Para kang di naturuan ng magandang asal at naging maayos at responsableng padre de pamilya. Ginagawa mo ng alila mga anak mo ah. Ginagawa mo pang punching bag leche ka. Ay nako. Nay, kaya hindi ko madisiplina yung mga yan kasi palagi kang nandyan, kinukonsinti mo mga batang yan. Kaya namimihasa. Hambalusin kaya kita ng tungkod ko. Gado, wag mong hintayin ako naman na magalit sa'yo. Sisiguraduhin kong lulumpuhin ko yung mga paa mo. Ay, wisit naman nanay talaga oh. Pati ba naman ako? Hindi ako nagbibiro kaya umayos ka. Akin na nga si Marie. Kanina pa iyak ng iyak ang batang yan. 3 buwan lamang ang sanggol na si Marie nang iwan ito ng ina sa pangangalaga ng kanyang asawa. Dahil sa hirap ng buhay, ay sinubukan ng babae na mag-apply bilang isang kasambahay sa Maynila. Nang una itong magsabi kay Tatay Gardo, todo tanggi ito at ayaw niya ang ideyang maiiwan silang mag-ama. Mahal na mahal kasi ni Tatay Gardo ang kanyang asawa at gayon din ang kanyang mga anak. Isa siyang dating huwarang asawa at mapagmahal na ama. Ngunit walang nagawa ang lalaki para pigilan ang asawa sa plano nito. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umuo. Ang naging usapan nilang mag-asawa ay 1 taon lamang itong mangangamuhan bilang isang katulong sa lungsod. Nang mga unang buwan, maayos pa ang pagpapadala nito ng sweldo para sa panggastos ng kanyang mga anak. Subalit paglipas ng 5 hanggang ika-6 na buwan, ay naging madalang nang magpadala ito ng pera. Hanggang sa hindi na nila to nakontak pa. Labis ang naging pag-aalala ni Tatay Gardo sa pagkawala ng komunikasyon nilang mag-asawa. Pumunta siya ng Maynila para hanapin at kausapin ang kanyang may bahay. Bitbit ang isang kapirasong papel ay natunto niya ang address ng naging amo ng asawa. Subalit isang masamang balita ang bumungad sa kanya nung una pa lang siyang nagpakilala sa mga ito. Ayon sa mga amo ng asawa, ay umalis na ito sa trabaho lalo't nalaman ng mga ito na buntis ang kanilang kasambahay. Hindi ito nagpaalam sa kanila at kusa na lamang umalis, bitbit ang kanyang mga gamit. Labis naman ang naging pagtataka ni Tatay Gardo sa narinig. Hindi niya maisip kung paanong nabuntis ang asawa gayong hindi pa ito umuuwi sa kanila buhat ng mapadpad ito sa lungsod. Hanggang sa nalaman nilang nabuntis ito ng ibang lalaki at yun ang kanyang sinamahan. Dahil sa nangyaring iyon, ay labis na nasaktan ang lalaki. Hindi niya matanggap na niloko siya ng kanyang asawa. Kaya naman natuto siyang uminom ng alak at minsan ay magbisyo. Inaaliw ang sarili sa mga makabundong bagay tulad ng alak at sugal. Lahat ng kanyang mga kinikita sa pangangahoy ay sa kanya lamang at madalas kapag nakikita niya ang mga anak ay bumabalik ang alaala ng panluloko ng kanyang asawa. Kaya ang mga anak niya ang palagi niyang nasisigawan, pinagagalitan at sinasaktan. Lalo na si Totoy, na kamukhang kamuka ng kanyang ina. Ano po ba kasi ang sadya niyo dito sa amin ha, inay? Nagdala ko ng lutong pagkain. Andyan sa labas. Talaga po, Lola? Oo. Kaya sige na, kunin mo na sa balkon at ihanda nyo na ang mesa para kayo'y makakain na. Nako. Ayan na naman kayo eh. Hayaan na niyo po yung mga yan. Mas tama na huwag silang magsikain para magtanda. Alam mo, mula pagkabata mo kahit kailan hindi kita pinabayaang magutom. Oo, mahirap ang buhay natin noon pero anak, ni minsan hindi ka nalipasan. Dahil unang-una sa lahat ay ang pagkain, hindi ba? Napakamot na lang sa ulo si Gardo sa sinabi ng ina. Totoo naman kasi ang sinabing yon ng matanda. Huwag kang masyadong matigas sa mga anak mo. Kung ayaw mong palambutin kita. Oo, nanay.
Meron ho ba kayong ulam na dala? Aba, meron. Kompleto yun. Sabaw na lang ang kulang. Magtimpla na lang kayo ng kape para may sabaw. Ano ho bang niluto nyo? Adobong baboy. Nagkatay kasi yung kapitbahay namin kanina at ipinautang yung karne. Hindi ko naman kayang ubusin lahat yan kaya dinala ko dito. Di na kumibo si Tatay Gardo. Samantala, naging mabilis naman ang pag-aayos ng magkakapatid. Binilisan nila dahil natakam sila sa daladalang ulam ng kanilang lola. Nanginginig na rin kasi sila sa gutom. Agad na binuhat ni Bobong ang bunsong kapatid at inupo sa upuan. Nayang apo ko at ako na mag-aasikasong magpakain. Sige na, kumain ka na. Abay, mukhang gutom na gutom ah. Di nga rin po nabila ng gatas yan eh. Sige, ganito na lamang. Pagkatapos niyong kumain mga apo, doon kayo sa bahay matulog ha. Gusto ko po yun, Lola. Bobong, ikaw ang pumasan mamaya kay Marie. Kawawa naman. Tamang-tama may gatas pa naman ako dun sa bahay. Yun na lang muna ang ipainom niyo sa kanya. O ano, solve na ang problema niyo. Tanging pagtango na lamang ang nagawang tugon ni Tatay Gardo. Palipat-lipat ang tingin niya sa mga anak at sa kanyang ina. Nasilayan niyang kumislap ang mga mata ng mga bata at masayang-masaya sila sa suwestyong sa bahay ng kanilang mga abuela matutulog sa gabing yon. Naman, saan mo ang pagiging palasigaw ha? Sus Mariusep, kiniit-liit na bagay pinalalaki mo. Ay nako! Masayang nagsalo-salo mga bata. Naibsan na ang takot ng kanilang mga mata. Maski panaka-naka, sinusulyapan nila ang kanilang ama na noon ay takam na takam sa pagkaing nakahain. Nang matikman ang karne, ay panay-panay ang mabilisan nitong pagsubo. Kumain kayo diyan. Magpakabusog kayo. Ikaw, Bobong, kumain ka lang marami. Ang payat-payat mo na, tignan mo oh. Kaya nga po, Lola. Masyado po kasing tinitipid ni Kuya Bobong ang sarili. Isa pa batak din po si Kuya sa mga gawain sa bahay at trabaho sa bukirin. Ako, mga nagpapaawa na naman kayo sa lola nyo. Hayaan mo sila, Gardo. Manahimik ka dyan. Tsaka pwede ba? Huwag mo lang ubusin yung ulam. Magtira ka naman sa mga bata. Kaya tanda-tanda mo na Magbihira ka. Sus, masisiba din naman ang mga apo nyo Siya nga pala, maiba ko. Balitang-balita dito sa baryo yung pagkawala ng batang si Nene, ano? Hanggang ngayon pinaghahanap pa rin. Nasaan na kaya ang batang yon? Sino? Yung 4 na taong gulang na anak ni Marites? Nako, di malayong mawala talaga ang anak nun. Kasi naman mas marami pa ang oras sa harap ng bingguan kesa tingnan na maayos ang anak. Hala, kung makapagsabi naman akala mo perpektong ama. Wala naman siyang pinagkaiba kay Aling Marites. May sinasabi ka, Bobong? Para kang bubwit dyan na bubulong-bulong Wala po, Tay. Ang sabi ko, kawawa naman po yung bata, baka nagugutom o di kaya baka giniginaw na. Sana mahanap na talaga siya ng mga magulang niya. Kaya kayo mga bata, huwag kayong masyado naggagagala ha. Huwag nyo iiwang mag-isa itong kapatid nyo. Hindi pa natin alam kung ano nga ba ang nangyari sa batang nawawala. Naku, pag kay Marie po nangyari yun, hindi ko po kakayanin. Maski ako naman. Abay, aso nga, hinahanap kapag nawala sariling apo ko pa kaya. Pagkatapos ng hapunan ay inaya ng lola ang kanyang mga mahal na apo. Isinama niya ang mga ito sa kanilang bahay. Naaawa siya sa naging kalagayan ng kanyang mga apo. Hindi batid ng 3 bata na umiiyak na pala ang kasama nilang matanda. Naaawa siya sa mga ito dahil naiwan na nga ng irresponsable nilang ina. Sinabayan din yon ng hindi tamang pagtrato sa mga bata. Kumusta kayo mga apo? Abay Bobong, hindi ko gusto yan tindig mo ngayon.
Hindi ako nagbibiro kanina. Talagang sadyang malaki ang binagsak ng iyong katawan. Baka po nababatak lang sa pagtatrabaho sa bukid, Lola. Saka, sasama ng loob na rin sa tatay naming palaging galit. Akala mo naman kung sino. Palamunin lang naman namin siya. Dahil mga kita lang naman namin ni Totoy ang madalas sa pinambibili namin ng aming mga pangangailangan. Wala siyang kwenta, Lola. Mga apo, huwag kayong magdamdam at magtanim ng sama ng loob dyan sa mga dibdib nyo. Masama yan. Hindi lang sa kalusugan nyo, kundi maging sa inyong mga kaluluwa. Pagpasensyahan nyo na lamang ang inyong ama. Pagod lamang yun kaya madalas kayo mabulyawan. Pagod din naman po kami sa pagtatrabaho Hindi naman po namin siya pinababayaan. Tumutulong po kami palagi sa kanya. Paano po kasi, Lola? Kami po ang sinisisi niya sa pag-alis ni nanay. Isa pa yun. Pareho silang mga walang kwenta. Kayo dapat ganyan magsalita sa mga magulang niyo. Huwag niyong tinutularan kung paano magsalita ang inyong ama. Totoo naman po kasi. Kaya kung babalik si nanay, hindi ko po siya matatanggap. Siya ang dahilan kung bakit kami sinasaktan palagi ni tatay. Siya ang dahilan kung bakit naging ganito kahirap ang naging buhay namin magkakapatid. Uulitin ko, masamang pag-isipan niyo ng di maganda ang inyong ina. Oo, nakagawa siya ng pagkakamali, pero hindi yung dahilan para maghinanakit kayo sa kanya. Bakit naman po? Dahil wala kayo sa mundong to, kung hindi dahil sa kanya. Sana nga, hindi na lang niya kami inuluwal sa mundo. Siguro nasa maayos kaming sitwasyon. Saka hindi niya kami mahal. Kung mahal niya po kami, di sana hindi niya kami iniwan. Tama na yan. Kaya ako din naman sinasabi na huwag kayo magtanim ng sama ng loob. Kasi ayoko na dalhin nyo yan. Mabigat yan sa dibdib at mawawalan kayo ng dahilan para magsaya. Pinakinggan ng magkakapatid ang payong yun ng kanilang lola. Alam nilang tama ito dahil ilang taon na rin na talagang mabigat ang kanilang pamumuhay. Ilang beses ring maski lalaki sila at nasa edad na, ay may mga pagkakataong wala silang tigil sa pag-iyak dahil sa mga naiipong sama ng loob. Wala silang kapayapaan at kapanatagan. Puro galit, takot at panghihinayang ang kanilang nararamdaman. Mga apo, mahal kayo ng nanay nyo. Palagay nyo ba ay aalagaan niya kayo at palalakihin kung wala siyang pakialam sa inyong magkakapatid? Parang hindi naman po totoong minahal niya kami. Sarili lang po niya ang iniisip niya. Yung sariling kaligayahan po niya. Kaya nga ni minsan nga hindi niya kami kinumusta o tiningnan man lang. Yun ba yung mahal? Siguro, masayang-masaya na siya ngayon dun sa bago niyang pamilya. Samantalang kami dito, hindi niya iniisip kung ano ang kalagayan namin, kung kumakain pa ba kami o kung ano nangyari sa amin. Intindihin nyo na lang yung mga magulang nyo. Kahit nararamdaman yung di kayo mahal, kayo na ang magmahal sa kanila. Alam niyo, Lola, ganyan naman palagi ang ginagawa namin ni Kuya. Iniintindi na lang po namin sila. Wala namang kaming magagawa maski kay tatay, sa pambubugbog niya po sa amin. Yun pa ang isa. Tingnan mo pa nga, Lola. Yang tenga ni Totoy, tingnan niyo, halos mapunit at maghiwalay na sa katawan niya. Gawain ba yan ng matinong ama? Minsan, gusto ko na nga po lumaban para makita niya ang hinahanap niya. Sasabihin niyan iyo, saglit lang at kukuha ko ng gamot at gagamutin ko na yung sugat mo. Na umalis si Nanay Juana para kumuha ng gamot sa sugat ng apo. Pagbalik nito ay may dala itong tinadtad na mga dahon at malinis na puting tela. Tiningnan niya ang sugat sa tenga ng apo. Hindi na nag-iisip ang ama niyong yun. Hayaan niyo at kakausapin ko. Ako ang bahala sa kanya. Dinampian niya ng katas ng dahon ang sugat ng apo. Sakit po! Huwag ka kasing malikot. Nadidiinan ko nang wala sa oras pumirme ka lang dyan. Ano po ba yan ang hapdi po? Ito naman, kalalaking tao napakareklamador. Huwag ka kayang makulit dyan para matapos na si Lola sa panggagamot sa sugat mo. Masakit, Kuya Alam ko, pero tiisin mo na lang.
para gumaling ka na kaagad. Tinikdik lang naman na dahon ng bayabas ito at may konting asin. Para di ba ang sugat mo, bala ka. Kapag naapektuhan ang tenga mo, di ka ba kakarinig? Sige, mabibingi ka. Lola naman nananakot pa eh. Di na po ako bata. Pero seryoso, Lola. Salamat po sa lahat. Mabuti na lang po nandito kayo palagi para saklolohan kami magkakapatid. Ano ba kayo? Natural mga apo ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kinabukasan ay maagang gumising ang magkakapatid. Sa tuwing natutulog kasi sila sa kanilang mga lolo at lola, ay nakasanayan nilang gumising ng maaga upang maabutan pa ang ama sa kanilang bahay. Dahil tiyak na mawawala na naman ang haligi ng tahanan kapag hindi sila nakauwi sa tamang oras. Sa kanilang paglalakad ay may mga nakasalubong silang mga taong nagtatakbuhan. Kuya, ano kayang nangyayari? Saan pupunta ang mga tao? Hindi ko alam. Teka, magtanong tayo. Nang may nakitang kaedad, ay agad nila itong binate at hinarang. Pare, ano ba nangyari? Ba't parang nagpapanik yata ang mga tao? Agad na sinabi ng kausap na meron daw natagpo ang mga putol-putol na katawan sa may sapa sa kanilang barangay. At dun papunta ang mga tao. Kuya, tingnan natin. Naku, itatanghaliin tayo. Wala tayong oras para makipag-usyoso pa. Makibalita na lang tayo mamayang hapon. Nakilala na ba kung sino yung natagpo ang patay? Sinabi ng kanilang kausap na ang batang anak ng kanilang kapitbahay ang natagpo ang bangkay. Yun ang batang ilang araw nang hinahanap ng kanyang mga magulang na si Nene. Hala, si Nene nga. Pinag-uusapan lang natin siya kagabi, diba? Hala, anong nangyari? Tara na, tingnan natin maski mabilis lang. Tara, tara. Umakbo ang magkapatid papunta sa sapa. Doon ay naabutan na nila ang maraming tao. Nakapaikot ang mga ito at nagkakandahaba ang mga leeg sa pagsilip. Nang makasingit ang dalawa, ay hindi maiwasan ni Totoy ang masuka sa nakita. Kuya, kawawa naman. Parang kinatay na baboy si Nene. Maya-maya ay dumating na rin ang ina ng bata. Pagkakita sa anak ay pumalahaw na agad ito ng iyak. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng anak. Labis ang naging pagsisisi nito at paghingi ng tawad. Labis man siyang magsisi, ay huli na ang lahat. Kapag tayo ang mawala, kuya, hahanapin din kaya tayo ni tatay? Parang hindi. Aba, tuwa lang nun kapag tayong nawala sa poder niya. Mas kawawa pala tayo kay Nene pa nagkataon. Kasi yung nanay niya labis na pinagsisisihan ng naging kapabayaan niya. Si tatay, mukhang walang konsensya yun. Malabo na umiyak siya kapag ako na yung nakatapon dyan. Bihira ka naman kung ano-ano sinasabi mo eh. Tara na't baka mamaya inaantay na tayo ng matandang yun. Huwag mo sasabihin na galing tayo dito ha. Malalagot tayo. O sige, akin na nga yan si Marie. Ilagay mo na lang sa likod ko para mas mabilis tayo. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa sa takot na baka maabutan na naman ang ama na nag-uurumintado dahil tanghali na silang nakauwi. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay naabutan nga nila ang ama na naghahanda ng kanyang mga gamit. Oh, mabuti naman at dumating na kayo. Magandang umaga po, Tay. Nako, walang maganda sa umaga. Ay, wag niyo na nga akong pinaandaran ng mga ganyan. Nanahimik ang dalawa sa sinabi ng kanilang ama. O Bobong, siya nga pala. Inupahan ako ng matandang onyok sa sakahan ngayon ha. Baka gabihin ako ng uwi. Oh, diling ko sa'yo ha. Gusto ko pag uwi ko dito, may pagkain na nakahain. Opo, Tay. Saka, bantayan niyo si Marie. Kung maaari wag na muna kayo magtrabaho sa bukid ngayong araw. Aalis si Nanay Juana, kaya walang mapagbibili ng kay Marie. Pwede naman ho itay si Totoy ang magbantay kay Marie at ako naman ang aakyat ng bukid para magtrabaho. Dagdag kikitain na rin po kasi yun, Tay. Maganda nga yung suggestion mo, pero si Totoy hindi sanay sa kakulitan ni Marie. Baka mapabayaan niya lang ang kapatid mo. Wag ka na nga matigas ang ulo, Bobong.
Dagdag kikitain nga, pero kapag napano naman ang kapatid mo, kulang pa ang kikitain natin sa panggastos. Kung ganun po pwede po bang makahingi ng pera para po pambili ng bigas? Oh, ako ba sasahod kayo ngayon? Pangdagdag lang po. Lalo na di kami makakapagtrabaho ngayon, baka sa isang araw wala naman po tayong makain. Abay, dumiskarte ka. Ang laki-laki nyo na hindi pa kayo makadiskarte. Sige po, hayaan nyo na lang po. Ako na po ang gagawa ng paraan. Sa huli, nagpasya na lamang si Bobong na pumirmi na lamang sa bahay at magbantay na lamang sa bunsong kapatid. Kaalis pa lamang ng ama ay sinimulan na nilang gawin ang lahat ng mga gawaing bahay. Pagdating ng tanghali, ay dinalan ulit sila ng ulam at bigas ng kanilang butihing lola. Pagkatapos nyon, ay nagpaalam si Bobong sa lola na kung maaari, ay samahan na lamang si Marie upang sandaling makuha ang kanilang sahod sa sakahan. Pumayag naman ang matanda. Makalipas ang halos 2 oras, ay bumalik si Bobong na may mga bitbit na pinamili tulad ng bigas at ilang pirasong dilata. Naabutan niya ang kanilang lola na kalong ang bunsong kapatid at si Totoy naman ay nasa lapag at nakikinig sa mga kwento ng matanda. Aliw na aliw ito sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan na ikinikwento ng kanyang lola. Totoo po ba, Lola, na takot talaga sa asin ng mga aswang? Hindi lahat, Apo. May mga aswang na hindi tinatablan ng asin. Lalo na ngayon. Abay, kaya na rin nilang kumain ng mga pagkaing inasinan. Paano niyo po nalaman? Kasi meron akong kakilala. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag na huwag kayong basta kakain ng pagkain inaalok ng kung sino. Kasi pwede kayong mahawa ng pagiging aswang nila. Parang di naman masama maging aswang, Lola. Pakiramdam ko, maganda yun kasi di ba? Malalakas sila tapos yung iba mabibilis kumilos. At yung iba, nakakalipad pa po. Sira. Gusto mong magmukhang aso o kaya di magmukhang paniki? Ay, ayoko pala. Sa gwapo kong to, pagmumukain mo akong aso. Huwag niyong pangaraping maging aswang, mga apo. Huwag niyong ibibigay ang mga kaluluwa niyo sa dyablo. Kahit gaano kahirap ang buhay, Totoy, piliin pa rin natin na magpakabuti. Opo, tatandaan ko po. 7:00 na ng gabi, subalit wala pa rin ang ama ni Bobong. Nakatanaw sa may bintana ang binata at nag-aabang. Natapos niya nang pakainin ang 2 kapatid at sinabihang matulog na ang mga ito. Ginawa niya yon upang hindi na muli pang masaktan ang mga nakababata niyang kapatid kung anuman ang ugaling bitbit ng kanyang tatay sa pagkakataong dumating iyon. Maya-maya ay may napansin si Bobong na pasuray-suray na pumasok sa kanilang bakuran. Batid niyang dumating na ang ama at alam niyang nakainom ito. Dala ng sobrang kalasingan ay pagewang-gewang ang paglalakad ng ama. Muntik pa nga itong mawalan ng balanse. Mabuti na lang at naging maagap ang binata. Nilapitan niya ang ama at inalalayan ito sa kanyang paglalakad. Lintik na buhay ito. Puro na lamang kamalasan. Tay, ano po bang nangyari? Hindi ibinigay ang sahod ko ng lecheng amo ko. Katwiran bayaran ko raw muna ang inutang kong pera sa kanya. Ano pong utang yun? Ano pa? Di yung utang na pera na ginamit ng nanay mo para sa pamasahe niya nun pa Maynila. Leche talaga. Nagkanda triple na ang interes. Ay, mga walang konsensya. May utang pa po pala tayong di nababayaran sa matandang amo nyo? Ay, alam mo, kasalanan to ng malandi mong nanay. Nakakasawa na ang mga kabisitang iniwan sa atin ng hayop na yun. Siya dapat ang minamalas, hindi tayo. Wala po kayong sinahod? Bakit pa po kayo nag-inom? Saan po kayo kumuha ng pera para pang inom nyo? Pakialam mo kung uminom ako.
Yung pera niyo po sana inilaan niyo na lamang po pambili ng gatas ni Bunso. Lamero ka, ano? Umagsalita ka parang ang galing-galing mo. Tay, wala naman po ako masama sa sinabi ko. Wala kang karapatan na sinasabi ko sa'yo, ha? Gusto mo palayasin kita sa bahay ko? Wala kang may pagmamalaki sa akin, uy. Ang sa akin lang naman ho, dapat ho hindi nyo inuuna ang mga bisyo nyo. Sobra na ho talaga kayo. Uy, ikaw na bata ka. Hindi ko nagugustuhan ng tabas ng dila mo, ha, Bobong? Malilintikan ka talaga sa akin. Sensya na tay, pero yun naman po talaga ang totoo eh. Sana naman umasta po kayo na parang tatay sa amin. Ah, ganun. O sige. Kung ayaw mo ng mga patakaran ko, lumayas ka dito. Yan! Galit-galitan na naman ho kayo. Palagi na lang kayong ganyan eh. Hoy, matabil na masyado yung dila mo, ha? Huwag mong isipin na porket lasing ako. Kaya mo na ako. Bakit hindi ho natin subukan tay? Para malaman natin kung kaya kita o hindi. Natigilan si Gardo sa sinabing yon ng anak. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napahiya ang lalaki. Dahil sa labis na inis ay pinakawalan niya ang isang malakas na suntok. Ngunit hindi nito natamaan ang mukha ng anak. Nawalan ito ng balanse at diretsyong nangudngud ang muka sa sahig. Teteng, aray, ang sakit. Hindi ko kasalanan yan tay ha. At natatawa ka pang hayop ka. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Oo, lalayas ho ako. Kasi hindi ko na matagalan yung ugali nyo. Abat, napakayabang mo, ha? Akala mo, makunat na ang buto mo. Wala kang mararating sa buhay mo. Yung karma ng nanay nyo, sa inyo mapupunta. Mga walang kwenta! Pwet! Narinig ng ama ang biglang pagpalahaw ng iyak ng bunsong anak. Bumangon ang lalaki at hinaplos-haplos ang mukhang nasugatan. Galit itong pumasok ng silid at kinuha ang umiiyak na anak. Sinundan yun ni Bobong dahil nag-alala siya sa kapatid na babae. Hindi niya maaatim na maging ito ay saktan ng walang puso nilang ama. Samantala ay gising na rin si Totoy at nakasiksik nga ito sa tabi dahil sa takot na baka siya naman ang mapagbuntunan ng galit na ama. Kumuha ng sako ang ama at mabilis na ilalagay ron ang ilang damit ng dalawa. Sige, lumayas kayo. Tingnan natin kung kaya nyo nang buhayin ang mga sarili nyo. Tatay! Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng kayabangan nyo. Tatay, huwag po niyo kaming palayasin. Kuya, humingi ka ng tawad kay tatay. Yun na ako madadala sa mga paiyak-iyak nyo. Maski lumuha pa kayo ng dugo parehas ay di na ako padadala sa mga katrabahan nyo. Kung gusto nyo, puntahan nyo sa Maynila yung nanay nyo para sama-sama na kayo doon. Kung palalayasin nyo kami, pwede bang isama po namin si Marie? Akin na ho ang kapatid namin. Yan ang hindi nyo pwedeng gawin. Sa akin si Marie. Hindi naman po pwede yan. Sino mag-aalaga sa kanya? Ikaw? Ako na ang bahala doon. Wala ka ng pakialam doon. Siya nga pala, bago kayo umalis, sasabihin ko muna na ayaw ko nang makikita yung mga pagmumukha nyo dito. Doon na lang po muna kami kila Lola. Sige, subukan nyo. Araw-araw ko kayong guguluhin doon. Pakakala nyo. Kaya ka iniwan ni nanay dahil napakasama ng ugali mo. Wala kang kwentang ama at asawa. Malakas na sampal ang natanggap ni Bobong sa ama bago siya nito kaladkarin palayo ng kanilang tahanan. Halos magkasugat-sugat na siya sa ginagawa nitong pagkaladkad sa kanya. Sumunod naman si Totoy na ngayon ay panay ang hikbi. Laglag ang balikat nilang nilisan ang tahanan ng kanilang ama. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa nakita nila ang mga sarili nila na nakatayo sa bungad ng gubat. Tumahang ka na. Kanina ka pa iyak ng iyak eh. Tama ba tong ginagawa natin, kuya? Umuwi na lang tayo kay Lola. Paano si Marie? Narinig mo naman yung sinabi ni tatay kanina, di ba?
Araw-araw niya tayong guguluhin kapag kay Lola tayo pumunta. Kawawa naman si Lola, pati siya madadamay sa atin. Parang natatakot ako eh. Huwag kang matakot, magkasama naman tayo. Tibayan mo ang loob mo. Kuya, nasasaktan ako sa nangyayari. Bakit ganun? Para hindi ka masaktan, isipin mo na lang na kunwari, wala talaga tayong tatay. Tama lang yun, kasi wala naman siyang paki sa atin eh. Mas mainam talaga na wala na siya sa mga buhay natin. Malaya na tayo ngayon, Totoy. Saan tayo pupunta ngayon? Masyado nang malalim ang gabi, kuya. Ang dilim din sa dinadaanan natin. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ah. Kaso, baka kasi kung saan-saan tayo mapadpad. Saka, kuya, baka may aswang. Naalala mo yung natagpo ang chap-chap sa sapa? Nako, huwag mong isipin yun. Halika na nga. Pumasok na tayo dyan sa gubat. May alam akong pwede nating tuluyan maski ngayong gabi lang. Dyan sa gubat? Oo. Sigurado ka? Ang dilim-dilim dyan eh. Oo naman oh. Magtiwala ka lang sa akin. Wala rin naman tayong pagpipilian eh. Gusto mo ba, dito na lang tayo sa daan matulog? Huwag kang mag-alala, kaibigan ko yung pupuntahan natin. Sigurado ka ba kuya na mapagkakatiwalaan yung sinasabi mong kaibigan mo? Oo naman, sanggang dikit ko yun. Baka dati lang yun ha, iba na ang sa ngayon sa dati. Magtiwala ka na lang, hindi mo pa kasi nakikita si Jomar, kaya nasasabi mo yan. Ikaw bahala kuya. Makikitulog lang naman tayo pansamantala doon. Tapos, bukas susubukan nating humanap ng mapapasukang trabaho sa bayan. At kay Marie naman, huwag ka na muna mag-alala sa kanya. Andun si Lola. Hindi niya pababayaan ang kapatid natin. Sa bagay, saka mukhang di naman uubrang kasigaan ni tatay kay Lola eh. Tama ka dyan. Ang pagkakaalam ko eh, may iniingatang agimat ang Lola. Kaya takot sa kanya si tatay. Bakit nga di na lang tayo makitulog doon kina Lola ngayon? Umalis si Lola. May lamay na pinuntahan sa pagkakaalam ko. Kaya pala, maski manalakas ang boses nyo kaninang nag-aaway ni tatay hindi niya tayo pinuntahan. Di tulad ng dati pumupunta siya kagad. Saka mas mainam na rin yun. Kapag nakakuha tayo ng trabaho sa bayan, matutulungan natin si Lola sa mga gastusin niya sa pag-aalaga kay Marie. Sige kuya, tara na sa bahay ng kaibigan mo. Mas mainam na makapagpahinga tayo na maaga para may lakas tayo bukas. Pinasok nila ang gubat. Sinuong nila ang masukal at mabatong daan. Tahimik naman ang paligid. At ang tanging naririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig at mga panggabing hayop. Unti-unting tumanglaw sa madilim nilang daan ng buwan na tinakpan lamang pala ng itim na ulap. Sa patuloy na paglalakad ay di may iwasang kabahan ng dalawa, lalo na si Totoy na nakakaramdam na ng kakaiba. Parang nanlalaki ang kanyang ulo. Ang mga anino ng mga matatayog na puno ay parang naiisip niyang mga buhay at pinapanood sila sa kanilang paglalakad. Mag-iingat ka sa mga tinatapakan mo ha. May mga matutuli sa sanga at bato. Baka masugatan ka. Kuya, sigurado ka ba sa nilalakaran natin? Parang kanina pa tayo pabalik-balik ah. Parang naliligaw na yata tayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bobong nang marinig ang pahayag na yon ng kanyang kapatid. Dahil kanina pa rin niya talaga napapansin na paikot-ikot nga lang sila sa lugar at hindi nakakalayo. Sige, huminto na muna tayo. Kumuha si Bobong ng maliliit na bato at isinilid yun sa bulsa bago muling nagpatuloy sa pagtahak sa daan. Bawat madaanan, nag-iiwan ito ng marka gamit ang maliliit na bato. Paikot-ikot na nga lang tayo dito. Heto yung mga batong nilaglag ko kanina. Hala, kuya, anong gagawin natin? Sige, subukan natin baligtarin yung mga damit natin kasi baka mamaya ipinaglalaroan tayo sa lugar na to. Ano kuya? May multo ba? Natatakot ako. Ano ka ba? Hindi naman tayo maaano ng multo. Mas nakakatakot pa nga si tatay kaysa sa kung anong engkanto na naglalaro sa atin eh.
Siya, sige na. Baligtarin mo na yung damit mo. Gaano ba kasi kalayo yung bahay ng kaibigan mo? Nakapunta ka na ba dati dito? Oo, madalas ako dito dati. Saka ang alam ko, malapit lang naman yun eh. Subukan natin ulit maglakad. Sa patuloy nilang paglalakad, ay hindi inakala na magkapatid na may 2 piraso ng mata ang nakatunghay sa kanila at kanina pa sila pinagmamasdan. Sumilay ang nakakatakot na ngisi nito sa kanyang labi. Sinasabi ko na nga ba? Oh, ayan na. Yung nakikitang liwanag mula sa bandaron, yun na yung bahay nila Jomar. Sigurado ka, kuya? Oo, siguradong sigurado ako. Kung ganun, tara na. Nagugutom na ako eh. Makikain tayo. Uy, umalma ka lang dyan. Ang bihira ka. Nakakahiya. Sino pala ang kasama ng kaibigan mo dyan sa bahay na yan? Yung lola niya. Hindi ba masungot yung lola niya? Baka pagalitan tayo. Hindi magsasalita yun. Ganun kabait? Oo, pipi kasi yung lola niya. Kaya sigurado ako na di yun magsasalita ng masama sa atin. Ikaw talaga, kuya, oh. Pinagtawanan mo pa yung may kapansanan. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Paglapit nila sa bahay, ay agad tinawag ni Bobong ang kaibigan niyang si Jomar. Tao po! Tao po! Jomar? Jomar, nariyan ka ba? Mula sa loob ng kubong yon na gawa sa pawid at kawayan, ay lumabas ang maglola. Agad na baling ang tingin ng mga ito sa hawak nilang sako. Magandang gabi, Jomar. Gabi na. Ba't napadpad pa kayo rito? Naku pare, pagpasensyahan mo na. Wala na kasi akong maisip na hingan ng pabor kundi ikaw. Oh, teka. Tumuloy na muna kayo. Doon na lang muna tayo sa loob mag-usap. Delikado dito sa labas. Pagpasok sa loob ng tahanan, ay kitang-kita nila ang maraming mga anik-anik na nagkalat lang sa kanilang sala. Pasensya na kayo ha. Ito kasing lola ko may sakit. Kaya hindi ko na inaasikaso ang paglilinis. Anong sakit niya? Para siyang bumalik sa pagkabata. Minsan natatandaan niya ako. Minsan naman, hindi. Parang nag-ulyanin, ganun ba? Ganun na nga pare. Ano palang sadya mo? Umaari ba kaming dumito muna kahit ngayong gabi lang? Oh, yun lang pala Ayos lang yun. Pare, salamat talaga. Siya nga pala, si Totoy, kapatid ko. Oh, sige. Kumain na ba kayo? Agad na napatingin si Totoy sa mesa. Unang pumukaw sa atensyon nito ay ang malaking kawa at mahabang sandok na nakapwesto sa gitna ng mesa. Nakadapa ang mga iyon na parang bagong hugas. Pasensya na kung merong mga nakakalat na mga ganyan ha. Inilibas ko kasi. Hinugasan kaya yan. May handaan dito bukas Gagamitin yan para sa pagluluto. Ang lalaki kuya? Abay, napakarami siguro niyong lulutuin dyan. Hindi naman. Sakto lang. Dapat pala maaga kami makaalis ni Totoy bukas. Baka magtaka mga kamag-anak mo kung maabutan nila kami dito. Naku, walang kaso yun. Ayos lang. Maski makisali na rin kayo sa salo-salo bukas, ayos lang yun. Mula sa kusina, lumabas doon ang lola ni Jomar na may bitbit na kanin at kaserolang may lamang sabaw. Inilapag ng matanda ang pagkaing dala sa hapag, saka ito mabilis na umalis. O yan, na pala mga pagkain Mukhang wala namang sakit ang lola mo pare. Malakas pa at mabilis kumilos. Tingnan mo, inaasikaso pa nga kami. Ganyan talaga yan. Kapag may nakikitang pagkain, ginaganahan. Dapat pala, palaging may nakikitang pagkain, di ba pare? Kung pwede nga lang Kaso, mahirap din mga aso Mabuti nga minsan may naliligaw na mga hayop dito. Kahit paano, nakakaraos kami ng lola ko.
Masarap din talaga ang manirahan sa gitna ng gubat, no? Libre ang pagkain at ang karne. Tama ka dyan, pare. Oh, sige na. Kumain na kayo. Saglit lang at ikukuha ko kayo ng tubig. Nang makaalis ang kaibigang lalaki, ay doon palang malayang tinitigan ni Totoy ang lola ni Jomar. Nahihiya kasi siyang gawin yun nang nakaharap si Jomar. Agad niyang napansin ang tila tirang pulbos sa kamay ng matanda na agad naman itong pinagpag sa suot na itim na blusa. Kuya, ganyan ba talaga ang itsura ng lola niya? Nakakatakot kuya, parang bruha. Pasimpleng siniko ni Bobong si Totoy. Sa pag-aalalang marinig sila ng matanda o di naman kaya ay ni Jomar. Kuya, tingnan mo, para siyang naglalaway. Narinig mo ba yung sinabi ni Jomar kanina? Ulyanin na ang lola niya, kaya manahimik ka dyan, ang ingay mo. Ngunit sa loob ng isip ni Bobong ay ganun din ang nararamdaman niya tulad ng sa kapatid. Pagkakita niya sa matanda ay kinilabutan siya at di niya mawari ang kabang unti-unting lumulukob sa buo niyang katawan. Ang itsura na matanda ay maihahalin tulad sa mga kwento sa libro na isang masamang bruha. Malalaki ang mga mata, may magulong buhok at mabahong amoy. Matalim ito kung tumitig. Mahahaba rin ang kuko nito sa kamay at higit sa lahat ay para itong naglalaway at natatakam. Mababait ang mga yan. Huwag kang matakot. Sinabi mo eh. Sige, kain na tayo. Mukhang masarap ang pagkain to. Sige, pakabusog ka, Totoy. Ba't ikaw? Hindi ka ba kakain? Busog pa ako eh. Saka, wala akong gana. Bik na sabik sumandok ng sabaw sa kaserola si Totoy. Halos sabay silang napatakip ng ilong nang maamoy ang malansang amoy ng sabaw. Kuya, ano to? Ba't ang lansa? Pilit na pinipigilan ni Totoy na masuka dahil sa amoy. Narinig nilang tumatawa ang matanda sa tabi nila at parang sinabi na kumain lang sila. Sinisenyasan nito na sumubo sila. Kumuha si Bobong ng isang mangkok at sumandok ng sabaw. Ngunit biglang natigilan nang may kakaibang bagay na nakita sa sabaw na palutang-lutang. Napasulyap pa siya sa kapatid bago niya sinuri kung ano ang bagay na lumulutang sa sabaw. Ngunit ganun na lang ang pamumutla niya matapos niyang mapagtanto na isa yung mata. Ba't may ganyan sa sabaw, kuya? Alis na tayo dito. Tatayo na sana ang dalawa nang biglang bumalik si Jomar na may bitbit na 2 baso ng tubig. Oh, ito ang tubig niyo. Inilapag ni Jomar ang tubig sa hapag. Oh, ba't ganyan ang itsura niyong dalawa? Ano nangyari sa inyo? Aba, namumutla kayo ah. Kasi yung sabaw, kuya, may ano eh. Tiningnan ni Jomar ang mangkok na itinuturo ni Totoy. Yan ba? Matayan ng baka. Hindi ba kayo kumakain yan? Kayo naman oh, nilagang ulo ng baka yan. Kaya napasama pati ang mata. Tikman nyo. Masarap yan. Malinamnam. Walang nagawa si Bobong kundi ang tikman ng sabaw. Nahihiya kasi siyang di yung tikman. Ayaw niyang mapahiya sa kaibigan. Baka nga. Oh, masarap naman pala eh. Malinamnam nga. Kuya, totoo ba to? Oo, tikman mo na. Sige na, tikman mo. Nang tikman yun ni Totoy, ay nasarapan niya siya sa sabaw. Hindi niya namalayan na naubos na niya ang nasa mangkok. Ayos lang ba sa inyo kung dito lang kayo mahiga sa sala? Masikip kasi sa kwarto eh. Nako, pare, walang problema yun. Laking pasasalamat nga namin at pinatuloy niyo kami dito eh. Oo nga pala. Ba't naman kasi this oras ng gabi niyo naisipang pumunta dito? No kasi, pinalayas kami ng tatay sa bahay. Ano? Teka, bakit naman? Mahabang kwento, pare. Ganun? O sige, sandali lang ha.
Maiwan ko muna kayo. Ihahanda ko lang ang higaan nyo. Ipagpatuloy nyo lang ang pagkain. Ano ka ba naman? Huwag ka na mag-abala pa. Kami na ni Totoy ang bahala dyan. Hindi, ayos lang pare. Para komportable kayo. Manhik na si Jomar patungong sala para ipaghanda ng maihigan ang mga bisita habang ang dalawa naman nagsimula na sa pagkain. Sumunod ang matanda kay Jomar. Yung totoo kuya, masangsang lang ang amoy nitong sabaw pero malinamnam naman. Halata naman na nasisiyaan ka ngayon sa kinakain mo eh. Teka nga, magbabanyo lang ako ha. Mayo si Bobong at inilinga sa paligid ang mata. May dalawang maliit na silid. Tinahak yun ni Bobong. Ngunit ganun na lang ang kanyang gulat. Nang buksan niya ang pintuan, ay agad na tumambad sa kanya ang lola ni Jomar. Wala itong saplot at nagpapahid ng langis. Dahil nga sa hindi ito makapagsalita, tanging senyas lamang ang ginagawa nito. Matapos nitong sumenyas na parabang tinataboy siya ay mabilis na siyang pinagsarhan ng matanda ng pinto. Nakakahiya naman yun. Ano ka ba naman, Bobong? Maya-maya pag-isipan ka pang nambuboso ng hukluban na yun eh. Ay naku. Sumilip siya sa sala at nakita niyang naroon nakaayos na ang kanilang higaan. Wala ron si Jomar. Sumisilip siya sa labas ng bahay. May napansin kasi siyang naglalakad papunta sa likod kaya sinundan niya yon. Nakita niya si Jomar na nagpaparingas ng apoy. Pare. Oh, pare. Ano ba? Nakakagulat ka naman. Sensya ka na, naiihi kasi ako eh. Saan ba ang banyo nyo? Naku, lahat ng tabi ng puno dito ang banyo namin. Mamili ka na lang dyan ng isa. Hanep naman pala ang banyo nyo, ang dami. Oo pare, alam mo naman kami lang ang nakatira dito sa gubat, kaya wala namang kaso. Wala namang makakakita eh. Ba't ka nga pala nagpaparingas pare? Aanin mo ang apoy. Magpapainit lang ako ng tubig. Para saan? Para sa kakatayang mga baboy mamaya. Sige. Kung kailangan mo ng katulong dyan, magsabi ka lang ha. Tumango si Jomar. Umalis sandali si Bobong para maganap ng kanyang maiihian. Nang matapos ay narinig niyang sumigaw si Jomar at sinabing, wag na daw mag-abala si Bobong na tumulong at kayang-kaya na niya ang gawaing iyon. Pare, okay lang maski matulog na kayo para makapagpahinga na kayo. Ako na ang bahala dito. Dahil sa sinabing yun ng kaibigan, ay dumiretso na si Bobong sa kusina. Naabutan niya pa dung tapos na sa pagkain ang kapatid. Ililigpit na sana niya ang mga pinagkainan nang lumapit ulit ang lola ni Jomar at sumenyas ito na ito na ang mag-aayos ng pinagkainan. Salamat po lola. Napakabait niyo po talaga. Sige po. Matutulog na po kami. Tumango ang matanda. Pagtalikod ng magkapatid, ay di nila nakita ang biglang pagpula ng mata ng matanda. Tumungo na agad ang magkapatid sa sala kung saan nakalatag ang kanilang higaan. Dala na rin ng sobrang pagod sa paglalakbay. Agad silang nakatulog. Ngunit naalimpungatan si Bobong nang mapansing wala sa tabi niya si Totoy. Sa pagbabaka sakali na tumungo lang ito sa labas para umihi, ay hindi niya na pinansin. Ngunit halos mag-iisang oras na ay hindi pa rin nakakabalik ang kanyang kapatid. Mabilis na tumayo si Bobong sa higaan at nagpalinga-linga sa paligid. Namataan pa niya na bukas ang lampara sa kusina at may 2 bulto ng anino ron. Kaya dali-dali siyang tumungo sa kusina. Sinulyapan niyang bahagyang nakabukas na pintuan. Doon unang tumambad sa kanya ang malaking kawa at may kung anong inilalagay ang lola ni Jomar gamit ang mahaba nitong sandok. Habang si Jomar naman ay may kung anong inihiwa. Maingat siyang naglakad upang di na magambala ang maglola. Maingat niyang binuksan ang silid, nagbabaka sakaling naroon si Totoy. Subalit iba ang tumambad sa kanyang paningin. Nakita niya ang mga nagkalat na iba't ibang klase ng buto sa silid na yon. May mga nakita pa siyang maliliit na bungo ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Bobong.
Bumalik siya sa may bandang kusina at nagtago. Nanatili siya sa pwesto na nakasilip lang. Nagtataka ang lalaki dahil tila napaaga naman ata ang maglola para sa paghahanda. Nakakaramdam na ng kakaiba ang lalaki, lalo't hindi pa rin niya nakikita ang kanyang kapatid. Magtatanong na sana siya kay Jomar nang bigla siyang matigilan nang mapansin na nag-uusap ang mga ito ng mahina. Nagulat si Bobong sa narinig. Nagsasalita pala ang matandang pipi. Hindi pa, Impo. Tagal. Paminsan-minsan na nga lang may maligaw dito. Baka naman palipasin mo pa. Gutom na ako. Kailangan ko ng lakas. Sige na, hulihin mo na yung bata nang makakain na tayo. Lalong nang laki ang mga mata ni Bobong sa narinig na usapan ng maglola. Naisip niyang tila si Totoy ang tinutukoy nilang bata. Napaatras ang lalaki. Maingat siyang bumalik sa higaan at nagkunwaring natutulog. Naramdaman niya ang pagtigil ni Jomar sa tapat niya. Pasensya ka na, pare. Talo-talo na tayo. Narinig niyang nagbukas ang pinto. Nang hindi niya na nararamdaman ang presensya ng lalaki, ay maingat siyang bumangon. Bumalik siya sa kusina at muling sinilip ang ginagawa ng matanda. Muntik na siyang mapasigaw nang humarap sa direksyon niya ang matanda. Kitang-kita niya ang nakakatakot nitong anyo. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig upang di makalika ng ingay. Pigil pa rin niya ang kanyang hininga. May maliit na sungay sa noo ang matanda. Kapansin-pansin din ang biglang pagdami ng kulubot nito sa muka at ang paglaki ng kanyang mga eye bags. Nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. Halos lumuwa ang mga mata ni Bobong nang makita niya ang pinagkakaabalahan ng maglola. Isang kambing ang kanilang kinatay sa mesa. Maya-maya ay nakita niyang humiwa ng laman ng matanda at nilantakan nito maski hindi pa luto. Dahil sa takot ay biglang natumba si Bobong. Nakagawa siya ng kaunting ingay dahil doon. Biglang napatayo ang matanda at agad na nakalapit ito sa kanya. Mabilis siyang tumayo at pinilit na makalabas ng bahay na yon. Sa isip niya ay kailangan pa niyang mahanap ang kanyang kapatid na si Totoy. Totoy, nasan ka ba? Nasan ka na? Isang malakas na hiyaw ng matandang babae ang narinig ni Bobong. Mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Sinuong niya ang madawag na daan. Wala siyang pakialam sa mga natatapakan niyang mga tinik at matitigas na bato. Subalit merong sumusunod sa kanya. Malalakas na pagaspas ng hangin sa itaas at tumatakbong tila isang mabangis na hayop. Hindi alam ni Bobong kung saan siya tatakbo at magtatago. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Hanggang sa napansin niya na pabalik-balik na naman siya sa iisang daang tinatahak. Hindi siya makalayo sa kubo ng maglola. Napapamura na lang si Bobong. Nagkubli siya sa isang malapad na puno at doon ay unti-unting tumulo ang luwang kanina pa niya pinipigilan dahil sa pag-aalala sa kanyang kapatid. Totoy, kapatid ko, nasan ka na? Nakita niya si Jomar na nakatayo sa may pinto ng kubo at parang may tinatanaw. Hindi ka makakatakas, Bobong. Kahit anong gawin mo, ay hindi ka makakaalis sa lugar na to. Kasama ng kapatid mo. Madilim man sa kanyang pinagtataguan, ay pinilit niyang aninawin ang mga bagay na naroon. Naghanap siya ng bagay na maaaring magamit bilang pananggalang at panlaban. Nakakita siya ng isang sanga na may matulis na dulo. Walang pag-aatubiling kinuha yun ni Bobong sa katuluyang lumabas sa masukal na bahagi ng pinagtataguan. Sige! Halika rito, Jomar! Maglaban tayo! Umaalingaw-ngaw ang galit na boses ni Bobong sa lugar na yon. Si Bobong. Leche ka! Aswang ka palang hayop ka! Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo siya! Wala sa akin ang kapatid mo, Jomar. Nakatakas ding tulad mo at kasulukuyang hinahanap ni Lola. Traidor ka, pare! Akala ko kaibigan kita!
Patawarin mo ako, Bobong. Hindi ko gusto na saktan kayo, lalo na ikaw. Kasi kaibigan kita. Hindi! Hindi kita kaibigan! Wala akong kaibigang traidor! Patawarin? Marunong kayong humingi ng tawad o kasama yan sa mga panlilinlang ninyo? Hindi namin kayang pigilan ang sarili naming di kumain ng laman, Bobong. Kung talagang itinuturing mo akong kaibigan, hayaan mo kami makalayo dito ng kapatid ko! Hindi yun pwede, pare. Alam mo na ang sikreto namin eh. Mapapahama kami ni Lola pag hinayaan kita. Kung gayon, lalabanan kita kapalit ng kalayaan ko. Mabilis na sumugod si Bobong pitpit ang matulis na sanga. Ngunit hindi niya inaasahan ang kakaibang lakas ng kanyang kaibigan. Isang saglit lang ay naputol nito ang sanga at agad siyang tumilapon sa isang suntok lang ni Jomar. Migil ka na, pare. Hindi mo ako kaya. Napaatras si Bobong. Napunta sila sa likod ng kubo kung saan naroon na malaking kawa na pinagpapakuluan ng tubig. Hayop ka! Kaya pala ganito kalaki ang kawa dito, ay tao pa lang niluluto nyo dyan? Pangarap naming mapuno yan ng karne ng tao. Alam mo ba yun? Kasi nung huli, isang batang paslit lang ang naligaw dito sa gubat. Nakakabiti ng karne. Ano? Mga hayop kayo? Kayo ang dumali sa batang si Nene? Pero yun ang pinakamasarap na natikmang kong karne, pare. Wala kayong awa. Mga demonyo kayo! Mga demonyo! At tiyak, hindi matatapos ang gabing ito na di ko matitikman ang karne mo, pare. Sinugod siya ni Jomar. Simbilis ng kidlat itong nakalapit sa kanya at agad na dinamba si Bobong. Agad siyang natumba sa lakas ng puwersa ng kalaban. Nakangisi si Jomar habang pinagmamasdan na nasaktang kaibigan. Napansin ni Bobong ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Jomar. Pulang-pula ang mga mata nito at nanlilisik kung tumitig. Wala itong mga pangil, ngunit mahaba at manipis ang kanyang dila na parang kaanyo ng dila ng sa ahas. Muli itong sumugod, ngunit natigilan si Bobong nang biglang may dumagan sa kanya. Dahilan upang hindi siya makuha ng aswang. Islam ba kayo, Apo? Nanlaki ang mga mata ni Bobong nang makilala ang matandang nakadagan sa kanya. Lola, anong ginagawa mo rito? Mamaya na tayo mag-usap. Ang importante, mailayo kita dito. Tumayo ang lola ni Bobong. Lumalayo ang aswang sa kanya. Napansin kong may hawak na isang latigo ang matanda at may suot itong isang kwintas. May dinukot ito sa kanyang bulsa. Isuot mo yan para hindi ka niya malapitan at masaktan. Ano po ito, Lola? Isa yang agimat na kinatatakutan ng mga aswang. Dali-daling isinuot yun ni Bobong at nakaramdam siya ng bahagyang paglakas ng kanyang katawan. Sige, halika ditong aswang ka para sumunod ka na rin sa lola mo. Nanlaki ang mga mata ni Jomar nang marinig ang sinabing yun ni Nanay Juana. Sa galit nito ay muli itong sumugod. Siguro dahil sa bugso ng damdamin at galit, dahil na lamang napahamak na ang kanyang pinakamamahal na lola, ay hindi niya napansin ang nakakalokong ngiti sa labi ni Nanay Juana. Sige, lumapit ka. At sa mabilis na pagsugod ni Jomar ay hindi nito napagandaan ang mabilis din pag-iwas ng matanda. Nawalan ito ng balanse at diretso itong nashoot sa malaking kawa na may kumukulong tubig. Hindi na ito nagawa pang makatayo hanggang sa nawalan na ito ng buhay. Naapo, umuwi na tayo. Lola, si Totoy po. Naghihintay sa'yo ang kapatid mo sa bukana ng gubat. Ano po? Ang ibig niyong sabihin, buhay pa ang kapatid ko? Oo, Apo. Buhay pa ang kapatid mo. Ang matandang si Nanay Juana ay meron palang kakayahan sa pagpatay sa mga aswang. Noong kabataan nito at malakas pa, ay kilala itong mahusay na manggagamot. Marami na itong napagaling sa dati nitong tirahan. Ngunit na mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya, kinalimutan na nito ang mga dating nakagawian. Subalit ang kakayahang ito ng matanda ay hindi lingid sa kaalaman ng kanilang ama. Yun ang sagot marahil kung bakit maski ang angas ni Tatay Gardo
ay tumitiklop ito sa kanyang ina. Lola, paano niyo po nalaman na nandito kami? Pag-uwi ko kaninang galing sa lamay, ay dumaan ako sa inyo. At doon ko nalaman na pinalayas kayo ng inyong magaling na ama. Kaya ginamit ko yung kakayahan ko sa panguhula. Nalaman ko kung nasaan kayo. Ayos ang galing niyo po pala, Lola. Ay, sige na. Tara na. At baka mamaya may dumating pa ditong mga kamag-anak yung mga yan. Mainam nang di nila tayo maabutan dito. Madilim ang gabi, subalit ang liwanag ng buwan ay tila nagbubunyi sa kanilang pagwawagi laban sa mga kampon ng kadiliman. Tinanglawan nito ang maglola hanggang sa marating nila ang bukana ng gubat. Nakita niya doon na naghihintay si Totoy, si Marie, at ang kanilang ama. Nang makita siya ng kanyang ama, ay agad itong lumapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit at sinabing, Anak, patawarin mo ko. Patawarin niyo ako ni Totoy sa ginawa ko sa inyo. Isang masaganang luha ang tumulo sa mga mata ni Bobong. Pakiramdam niya ay muli niyang nasumpungan ulit ang ama. Ang tonong yun ng kanilang ama. Malambing, mabait, at hindi galit. Yun ang ama nila na matagal na niyang hindi nasumpungan buwat nang mawala sa piling nila ang ina. Itay, pinapatawad na po namin kayo. Tara na po, uwi na po tayo. Mabuti na lang kuya at nakabalik ka. Akala ko talaga katapusan na natin. At magiging pagkain tayo ng mga aswang na yun. Patawarin mo rin ako, Totoy. Nang dahil sa akin, muntik na tayong mapahamak. Mali pala ako na napiling kaibigan. O siya, tara na. O paano mga anak, hayaan niyo ako na makabawi sa inyo. Magsisimula ulit tayo. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Umuwi na ang mag-anak pagkatapos ng madilim na gabi. Siguradong isang maliwanag na bukas ang naghihintay sa kanila na kanilang kakaharapin dahil sa pangako ng bagong simula.